Maraming nagtatanong nito kung kailangan daw ba ng visa kapag may layover or connecting flight dito sa Dubai. At may tatlong basic question akong paulit-ulit na babasa sa comment section. Napakarami kasi nangangamba or natatakot, lalo na yung mga first timer na dadaan dito sa Dubai na mostly from Saudi Arabia na pauwi sa Pilipinas. O kaya naman from Pinas papunta sa Saudi, o kaya naman sa iba pang mga bansa na may connecting flight or layover dito sa Dubai. Ang una sa mga tanong is kung kailangan pa daw ba ng visa kapag may connecting flight dito sa Dubai. Pangalawa is kung dadaan pa daw ba sa Dubai Immigration. Pangatlo is kung kailangan pa daw ba i-claim yung check-in baggage at kailangan ulit mag-check-in. Masasagot lahat ng yan guys sa video na ito. So sa tanong na kung kailangan pa daw ba ng visa kapag may connecting flight dito sa Dubai, ang sagot guys ay hindi na. Hindi nyo na kailangan ng visa kapag for connecting flight lang kayo dito sa Dubai. Pwera na lang kung lalabas kayo dito sa airport at mamamasyal pa kayo. Pero kapag for connecting flight lang kayo, ay yung connection or yung for connection signboard ang susundan nyo kapag lapag nyo dito sa Dubai Airport. Hindi yung arrival sign. Dahil guys, yung arrival sign ay yun yung papunta sa immigration na kapag ang destination nyo talaga is ang Dubai. Pero kapag connecting flight kayo or for connection, ay yung for connection yung signboard na susundan nyo. So dalawa yan, arrival or connection. So dun kayo guys sa for connection kapag connecting flight kayo dito sa Dubai. At hindi na rin kayo guys dadaan sa Dubai Immigration. Dahil kapag sinundan nyo yung for connection signboard, ay doon na kayo dediretso sa hand carry check or scanning machine. Hindi nyo na din kailangan pa i-claim yung check-in baggage nyo dahil sila na mismo ang maglilipat nyan, lalo na same airlines silang din naman. Kailangan nyo na lang hanapin or puntahan yung assigned boarding gate nyo. But take note guys na dalawang boarding pass ang ibibigay sa inyo upon check-in nyo sa ibang bansa pauwi sa Pilipinas. Kaya wag na wag nyong wawalain ang boarding pass nyo. Kaya wala kayong dapat ipangamba guys or ipag-alala. At kung wala pa yung flight details nyo sa monitoring board, ay pwede naman kayo magtanong-tanong guys dahil libre naman ang magtanong. Dahil minsan kapag lampas 2 oras ang next flight nyo, ay hindi pa lumalabas yung assigned boarding gate nyo sa monitoring board. Kaya magtanong-tanong na lang kayo guys para hindi kayo mangamba or para hindi kayo mag-alala. Sa mga nagtatanong naman kung ano daw bang flight number ang ilalagay kapag may connecting flight pauwi sa Pilipinas. Ang sagot guys ay wala namang gaanong issue dito dahil minsan ay hindi naman lumalabas yung flight number sa bansa or sa orihinal na bansa kung saan kayo nanggaling. Kaya pwede nyo ilagay yung flight number kung saan kayo dadaan or sa connecting flight nyo. Dahil ang importante naman dito is makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code. Pero sa country of origin sa e-travel registration nyo, ang ilalagay nyo dyan is yung kung saan kayo original na nanggaling or kung saan bansa kayo nagtatrabaho. Hindi yung bansa na daraanan nyo. Pwera na lang guys kung lalabas kayo sa airport sa bansa kung saan kayo dadaan at mag-i-stay kayo doon ng 1 araw at higit pa, yun na yung magiging bansa ng country of origin nyo. Dahil ang ibang mga kababayan natin ay namamasyal pa sa bansa kung saan sila nag-connecting flight or may bibisitahin kamag-anak bago sila umuwi sa Pilipinas. Marami ding nagtatanong nito kung paano daw ba na hindi lumalabas yung airlines name nila sa e-travel or hindi available yung name ng airlines na sasakyan nila pauwi sa Pilipinas. Ano daw ba ang pwedeng gawin? So kapag ganito guys na nasa airlines name na kayo sa e-travel registration pero hindi lumalabas yung name ng airlines nyo, ay pwede nyo piliin yung private. Eto guys ang choice nyo kapag hindi lumalabas yung airlines name nyo na pwede nyong gawin para makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code. Dahil nga gaya ng sabi ko or gaya ng lagi kong sinasabi, ang importante dito is makakuha kayo ng e-travel arrival card QR code pauwi sa Pilipinas. So after nyo maklik yung private, ay i-click nyo yung special flight para malagay nyo ang inyong flight number na nakalagay sa inyong ticket. Okay naman guys, ilagay nyo na lang is 4 na 0. And after that, nakapag-proceed na. Ilalagay nyo ngayon ang airport of arrival sa Pilipinas. At dyan naman sa seat number, ay optional lang yan. Meaning, ay pwede nyo yung iwanang naka-blank. And after that, click next. Sa mga wala namang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card pauwi sa Pilipinas,
ay mayroon akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para hindi kayo magkamali at para hindi kayo ma-scam. Dahil guys, lalo na ngayong Kapaskuhan, ay usong-uso ngayon ang mga kumakalat na fake website ng e-travel. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.